Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Bisitado ka na, Rafi Tukmol. Di naman talaga credible ang mga ginagawa ng show na Rafi Tukmol in action dahil hindi sila sinusunod ang due process. A show cannot declare a verdict from an offender and the offended. Lahat ng mga bagay na ito ay kailangan pa rin ida sa tamang otoridad. Let us remember, meron po tayong tamang paraan sa mga kaso at kailangan natin itong sundin. Talagang si Tukmul lang na ito ay mayabang at kunwari alam ang lahat. Para sa buong detalye, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang issue nga ding to ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang nagsabi, yan ang tama, ang tumulong na walang nasasagasaan, bagkus dapat daanan ng mga tamang proseso at huwag lang impluensya. Dahil sa kapangyarihang hawak mo sa kasalukuyan, Panginoon, proteksyonan niyo po ang aming bansang Pilipinas. Amen. Sabi din ng isang netizen, it is unfortunate to mention that a lot of Filipino will fall for programs like Wanted sa Radyo due to a lack of critical thinking. As demonstrated by Tulfo's election to the Senate, despite having no qualifications, these kinds of shows are actually a form of injustice. At sabi din ng isa, gising mga Pinoy, huwag maging tan-GA, huwag paluko kay Tulfo. Go to church anymore unlike before na religiously every Sunday, kuminsan twice pa. Kasi kuminsan pag pupunta ko sa church, natutuktulan tayo. Kasi kita mo, may mga naka-shorts doon. Hindi nga, marami ako experience yan. Minsan, punta ako sa church, huwag magalit yung mga father na kaibigan ko. Hindi, minsan nakupo kami ni Jocelyn dyan. Sige. Lord, gano'n ako. Tapos yung sa harap ko, low-waisted pants. Nakita ko yung tibak. Sabi ko, Diyos, Panginoon ko. So ngayon ay talakayin na natin ang mga naging kasagutan niya sa mga katanungan ni Mr. Julius Babaw. Napakaswerte natin dahil kasama natin ngayon ang tunay na idol ng bayan, Rafi Tulfo. Siya ang idol ng bayan ayon kay Mr. Julius Babaw. Maliwanag na dito sa panayam na to, umpisa pa lang, tinawag na siyang idol ng bayan. Sige nga, pag-usapan natin, ano nga ba itong idol? Masarap ba talagang matawag na idol? I-claim mo ba na idol ka? So balikan natin yung salitang idol at idolatry. Sabi nga sa Britannica, idol is particularly an image used as an object of worship. Sa Judaism at Christianity, ang pag-idol ay pagsamba sa tao o isang bagay na para itong Diyos. Ayon din dito, ang isang tao ay nagkakasala ng isang simpleng idolatry kapag ang pag-idol o inilalakip niya sa isang nilalang ang pagtitiwala, katapatan at debosyon na nararapat lang sa lumikha. Mahirap nga na mag-idolize kasi kahit mali ang ginagawa, di na napapansin at ginajustify pa ng iba. Mahirap nga daw na mag-idolize kasi kahit mali na yung ginagawa ng idol mo, di na napapansin at madalas ginajustify pa. Ang idolo ay anumang bagay na ibinibigay mo sa iyong buhay, na ibinubuhos mo ang bawat energy mo sa pag-asang maibibigay ng idolo ninyo ang mga bagay na gusto mo bilang kapalit ng pag-iidolo. Well, parte lang naman ito ng ating pag-uusapan upang makapagbigay ng information about idols. Pero nasa inyo na rin po yan kung ituturing yung idol ang isang tao. Pero kasi ang tingin sa'yo ng tao ngayon, parang napakataas ng respeto nila sa'yo. Ngayon nga, pag may mga problema, ang laging katagan narinig natin, patulfo mo na yan. Sumbong mo na yan kay Tulfo. Parang ganun eh. Kung dati sumbong mo sa polis, sumbong mo sa gobyerno, ngayon, patulfo mo na yan. How do you feel about that kapag naririnig mo yun? Ang obserbasyon nga ni Mr. Julius Babaw ay napakataas ng tingin at respeto kay Senator Rafi Tulfo, especially kapag may problema daw ang mga tao, ang mababanggit ay ipatulfo mo na yan instead na magsumbong sa polis o ahensya ng gobyerno. Pero yung ganun bang obserbasyon na nawawala na ang iyong tiwala sa otoridad, ay tama ba? Totoo naman na masarap na mapagkatiwalaan ng marami. Pero hindi ba mas masarap mapagtiwalaan ng hindi naninira ng ahensya ng gobyerno o anumang institusyon
sa mata ng mga taong bayan? Sa maraming natatalakay sa programa sa Wanted sa Radyo o sa Raffy Tulfo in Action, mga pulis, taga-NBI, mga korte, ang nasasapo ng inyong pamabatikos. Pinaparamdam ninyo sa mga viewers ninyo na maraming anomalya sa gobyerno. Naka-observe kami ng proseso. Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because I No, deliver result. assumption mo yan. Assumption mo yan. May proseso tayo, may batas tayo sinusunod. Assumption. I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunayan. Ikaw, anong napatunayan mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Oo nga po, sir. Ito po para sa akin, he's a regular. So kung meron po talaga kayong ginagawa monitoring at meron kayong, kung mahuli nyo sa CCTV na itong taong ito, araw-araw nandito, bakit siya nandito? So dapat, binaban nyo na siya. Una ba nakita nyo sa CCTV, pinapalayas nyo na. Hoy, palagi ka na lang dito at wala ka naman sinasalubong pasahero. Hindi ka naman pasahero. Umalis ka na rito. You should have done that. O baka naman, sir, sabi pa nga ng mga nabeke naman, siya ay friendship. Yes po. At pinapayagan lang yan dyan, siguro, baka barker ito o ito nangungontrata. Baka may porsyento yung mga tao niya. Kapitay rito. Yes sir, yes sir. Opo. In fact, meron na nga akong binigyan ng award dito ng NBI, di ba? So wag mong sirain, sir. Wag mong sirain yung bilib ko at bilib ng napakarami kong subscribers at followers at viewers sa NBI because dito pinapagate ko na NBI magaling at mabilis. Pero mukhang mahina ka ata, sir. Actually, mabilis talaga mag-utos. Bibig lang ginagamit mo eh. Pero wala ka mismo doon sa opisina, di mo nakikita yung ibang trabaho ng mga taga-NBI, di mo nakikita yung trabaho ng ibang miyembro ng kapulisan. Dinadaan mo kasi sa galit, dinadaan mo sa pananakot para unahin ka. Samantalang hindi mo nakikita kung may nakapila bang ibang trabaho pa. Pag medyo nakikita mong hindi na una, yung idinudulog mo, bibigyan mo na ng ibang impresyon. Bibigyan mo na ng negatibong impresyon, corrupt o mabagal. Which is unfair sa ibang mga taga-gobyerno na nagtatrabaho. You are responsible to your man. Proven. Wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Sir, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamahan ko sa RTIA, may Ito ginawang, siguro. may Pero ginawang kami, kalokohan. naka-observe kami ng proseso. Well, sir, cut the proseso. That's the Sa programa ninyo, kalimitan ay pinapakita ang mali at kulang sa justice system. Ayon sa Rappler, ang estilo ni Senator Raffy Tulfo ay vigilante journalism. Ano nga ba yung vigilante? Vigilante is a person who tries in an unofficial way to prevent crime or to catch or punish someone who has committed a crime, especially because they do not think that official organizations such as police are controlling the crime effectively. Sa show sa Wanted sa Radyo, iniimbita ni Senator Raffy Tulfo ang mga nagrereklamo sa kanyang studio at tatawagan niya yung inirereklamo. Pero ang inirereklamo, sasagot, pero walang assistance ng sino mang abogado. Doon, hindi pa aminin sa ibinibintang sa kanya. Yun po rin yung pinunta ko dito. Okay, yeah, I can understand that. Dahil mahirap lang naman din po kami. Yes, ma'am. Hindi ko po, That I can do. I can contact the PNP para both sides mayroong protection. To protect you for the meantime and then protect the witnesses against you. So both sides should be protected here habang nasa korte pa yung kaso. opo. Di po. Yun Na nga po is- na nagsasabi po ako ng totoo na kaya po pumunta dito para ipagtanggol yung sarili ko na hindi ako yung nag-scam sa kanya. I mean, she's clearly, obviously, part of that operation, 100%. Like, she's just clueless. She doesn't know anything about it. Come on. So part na po kayo ng operasyon ng sindikato. Hindi po, Ang sinasabi sir. niya, mahal pumunta ka rito para sa kanya, para for the second time, lukuhin siya pati kami, Ay, pati hindi mga po. viewers. Parang ganun po yung ibig sabihin. Hindi po, sir. Kaya nga po doon sa lie detector test, makakatulong po yan. Sabi nga po ng NBI. I'm not the one who scam you. So who is then? I don't know. Huwag kayo husgahan. Opo. Kasi wala pa naman po talaga ebidensya. Although may mga nagsasabi na ikaw talaga, manluloko, scammer. But I'm not gonna do that. Until such time, sinabi ng NBI na ikaw talaga yon. Until such time na talaga nandiyan ang komplikado, ikaw may ebidensya. Then that's the time na husgahan kita. Magsasabit ka sa lie detector test at willing ka. You sure? Pwede pag-usapan muna po namin nila ng mga pamilya ko. Okay, now she's having second thoughts of submitting herself into a lie detector test. She's having second thoughts. Yes. For the last time, willing ho ba kayo mag-submit sa lie detector test? Ang lakas maghamon ni Senator Raffy Tulfo na magpa-lie detector test. Yung mga taong tinatanong niya para malaman kung guilty o hindi. At kapag ikaw ay umayaw, parang ipaparamdam na malamang ikaw ay nagkasala dahil bakit ka umaayaw sa isang lie detector test? Paano mapoproteksyonan
yung karapatan ng mga nirereklamo kung ganito ang ginagawa sa programa nila. Dito sa babaeng to, kung nagkasala man siya, nakakaawa siya at that time. Kasi ang bawat suspect ay mayroon ding karapatang tumahimik. Right to remain silent, right to a counsel. So, sa ginagawang pagtatanong sa kanya, wala siyang alam eh. Tapos wala siyang alam gaano sa batas kung ano ba yung karapatan niya, na hindi naman din sinabi sa kanya kung ano yung mga karapatan niya bilang suspect. Tapos biglang ipapaamin sa kanya kung ano yung ginawa niya. Hindi ito dapat nangyayari. Ang mga suspect, meron din karapatan. Ang mga akusado, meron din karapatan na ipagtanggol yung sarili nila. Pero sa korte, na may kasama ng abogado para alam nila kung ano yung batas na dapat gamitin para maproteksyonan sila. Colonel Ariel Kilang, Provincial Director ng Cagayan. Colonel. Apo. Magandang hapon po, Colonel Kilang. Colonel Kilang, kilala niyo po si Sargento Kamangeg? Ay, opo. Kilala, tao po natin yan. Opo. Ano pong pagkakilala niyo po sa kanya? Mabait naman po yan. Wala. Pasensya na, Colonel, diretsuhan na po ito, Colonel. Pasensya na, mawalang galang po sa inyo, Opo. Colonel. May mga text kasing natanggap itong mga kamag-anak na inuugnay po kayo sa kanyang pagkakawala. Ay, hindi po. Na kayo ra po, Colonel, ay karelasyon po nitong si Sargento. Ay, hindi po. Hindi ko po nakarelasyon po yan. Pasensya na po. Colonel, I'll make it short. Okay ba sa inyo, Colonel? Pupunta kami dyan. Meron kami high-tech na polygraph test. Opo. Sige po. Wala Is that akong okay? problema po. Ay, salamat. Sige, Colonel, Sige. pupunta kami dyan, Colonel, para malaman lang ninyo mga netizen. At Major Viernes. Tinext namin si Colonel kasi yesterday, pumayag siya doon sa aming invitation na magpa-lie detector test. In fact, dadalhin namin yung lie detector test machine doon at kinakausap na namin yung truth verifier. Kaninang umaga, nung tinext namin siya for the schedule, tumanggi na siya. In fact, ayaw na niya makipag-usap sa amin. Pero how ironic, dahil hindi naman niya matatapos na iresolba ang isang problema kung hindi naman siya dudulog din sa ahensya ng gobyerno. Siguro nakita nila na very effective yung ating show. Siguro nakita nila na sincero tayo sa ating trabaho. We walk the talk. Pag sinabi natin, ginagawa natin at talaga nagkakaroon ng resulta. Medyo ibubuli niya, bibigyan niya ng insinuation na corrupt, o kaya mahina, o kaya INUTIL, para kumilos ka agad. Sa akin, kung ayaw mong aminin kung sino yun, may investigasyon tayo mangyayari dyan. Ayaw mong ituro yung pulis na yun. Kasi mga kasama nyo, kung desisyon ko na kakasuhan kita. Madali ang kausap, pare. Kung yan yung gusto nyo, walang problema. May proper due process tayo. Kung sa inyo, kung hindi na natin willing naman ako no? Kapitana, ano po ba ang desisyon natin sa mga napag-usapan? Ibigay na natin sa tamang venue itong kanilang mga reklamo kasi meron naman silang kanilang mga desisyon na kung ano ang gusto nilang mangyari. Kapag hindi nagkasundo, yung mga parties na pumunta sa kanya, idudulog niya pa rin naman sa ahensya ng gobyerno katulad ng PNP o kaya ng NBI. Ang ginagawa lamang niya is kumausap ng mga tao sa gobyerno. Isasama po natin siya sa demanda. Hindi lang po criminal ang magiging kaso niya pati administratibo. Yung sa kay Kagawad naman po, kay Kagawad Lim, ano po ba yung mga kakaharapin niyang kaso? Threat, physical injury, illegal arrest. So, Thank you po. ma'am. Marami pong salamat. Sige po. Idol Rafi, maraming salamat po sa gabay at tulong na ibinigay niyo po sa akin simula po nung pumunta po ako sa programa ninyo. Ngayon po, kaso na po siya dun sa umagbabiyado sa akin. Papasalamat po ko sa inyo, tapos sa programa niyo po na Rafi Tulfo in Action. Sana po marami pa po kayo matulungan. Ito malamang hindi napapansin ng karamihan. Tignan nyo, yung tao dinala sa police station. Doon gumawa ng salaysay. Hindi ang lawyers ni na Senator Rafi Tulfo ang nagbalangkas ng complaint. So, taga-gobyerno pa rin ang kumilos para dito. Para makapagsampa ng kaso. Diba? Walang lawyer, walang private lawyer na inassign si Senator Rafi Tulfo para gumawa ng affidavit complaint para dito sa nagrereklamo.
So paano masasabi na wanted sa radyo o ang RTIA lang ang makakaresolba ng mga problema ng mga taong dumudulog sa kanila? Dito maliwanag, kahit barangay ay wala nagawa para pagkasunduin. So kapag wala nagawa, wala rin naman magagawa ang RTIA o wanted sa radyo. Ito ay dadalhin pa rin sa PNP para magsagawa ng salaysay. Considering na walang ibinigay na private counsel ang RTIA. Katapos gumawa ng salaysay sa harapan ng polis, katulad ng ginawa rito, yan ay i-endorso na sa prosecutor's office at doon didinggin. So, maliwanag, gobyerno pa rin ang maaaring makapagresolba ng problema ninyo. Ang pulis na ang pangalan ay Gomgom? Doon po sir sa text nila, Gomgom ang nakapangalan ng pangalan po doon sir. Apo. Hindi ko alam sir kung sino pa yung Gomgom po na yon. Pero meron pong picture doon, si Gomgom. Pinuntahan niyo ba yung PPO? O pinuntahan niyo? Po ng sir. Opo sir. Pinuntahan po ng investigator on case po Na-trace niyo ba? Kasi sir, kapag hindi nyo mag-trace, kami po, kaya namin mag-trace sa Kamkrame ito. Lulutan po itong si Gomgom. May mukha na siya sir, may picture siya. Ibibigay lang po namin ito sa Kamkrame at yung Kamkrame po, sasabihin sa amin kung sino siya. Na mas maganda Major, as a courtesy to you, gusto ko ginagawa niyo po trabaho ninyo. O rito, maliwanag, nahihingi rin ng tulong si Senator Raffy Tulfo sa Kamkrame. Gobyerno na naman. At Julius, ako yung klaseng tao na impatient. Pag meron akong gustong gawin o ipagawa sa aking mga tao, gusto ko nagawa nila yung kahapon pa. Oo, sa kanya na nang galing. Dapat yung utos niya, gawin ka agad. So, utos siya, pero gagawa, iba. Wow, I wanted done yesterday. Napawaw pa talaga si Julius, ha? Sabi niya, yung inutos niya, dapat kahapon pa nagawa. Very clear naman, di ba? Uutos lang siya, pero dapat tatapusin ng iba. Kahanga-hanga ba yun, Julius? Pag meron ko inutos ngayon, sabihin ko, I wanted done yesterday. Ibig sabihin, dapat ayos na yun. Yeah. At hindi ako mapakali hanggat hindi natatapos yung trabaho. Ano nangyayari kapag, yun nga, hindi naayos yung trabaho, hindi nasunod yung tulong sa mga taong tinutulungan mo? Nalulungkot ako, na-stress ako at meron ako napapagalitan ng mga tao. Pati sarili ko, napapagalitan ko. Ano? Sinisisi ko ang sarili ko. Ano bang nagkulang dito? Bakit hindi ko agad ito natapos? So there must be something wrong. Hello po, Idol. Okay. Ito pa, okay. Yeah, gusto magsalita ni Odette kasi napagalitan ko si Odette. Mayak-yak si Odette. Sabi niya ako naipit dito. Kasi I've been telling them na hindi na dapat tayo tumatanggap ng mga ganitong reklamo. Yung reklamo tungkol sa koleksyon. And yung pangalawa, pag nag-interview sila, dapat kompleto recados. Dito, meron kayong pagkakamali. Hindi nyo inalam mabuti kung anong ebidensya nung complainant na pumunta sa studio ninyo. Sabi mo nga, hindi kayo tatanggap ng collection na, ng issue about collection of sum of money. Pero kinuha nyo, bakit? Kasi ang involved dito ay si General Katapang. Diba? Mas maraming views kapag kilala yung tao na nirereklamo. So kahit na hindi nyo inaral mabuti yung mga ebidensya, yung mga dokumento na fake pala, pinaeri nyo. Makikita rito na ang sinisisi niya si Odette, dapat daw inimbestigahan mabuti, pati mga dokumento. Yun na nga ang problema Puro ka lang utos, Senator Raffy Tulfo, ikaw mismo hindi mo inaalam sa sarili mo. Pag nagkakamali, syempre, tao mo ang sisisihin mo. Hindi mo sisisihin ang sarili mo. Taliwas niya sa sinasabi mo. Dito maliwanag, sinabi niya na pinagalitan niya si Odette dahil sa maling mga dokumentong ipinasa nung nagrereklamo. Lumalabas na mali ang kwento laban kay General Katapang. Ng mga tao. Pati sarili ko, napapagalitan ko. Ano? Sinisisi ko ang sarili ko. Pero dahil mataas nga yung expectation ng mga tao, hindi mo naman kayang tulungan lahat, di ba? Correct. Lumalapit. Correct. So, how do you feel kapag nakikita mo sila sa labas, na nakapila, nag-expect na tulungan mo sila? Anong nararamdaman mo? I do my best. Hundreds ang pila. In fact, noon, libo pa nga before pandemic. Dagdag ako ng dagdag ng mga tao para ma-accommodate sila lahat. Pero hindi ko sila makakausap, each and every one of them. I can only accommodate so much. At yun din ang patakaran ko dito sa TV5 dahil for safety reasons, dahil sa COVID pa rin, meron pa rin tayong COVID. So nililimit ko lang yung interview ko. And yung iba, tinutulungan pa rin namin. Gumagawa kami ng
research and then tungkol sa kanilang problema, and then in-refer namin sa proper agency, and before we do referrals, tinatawagan namin, and then after that, pinapadala namin na sulat, and effective naman so far yung mga ginagawa naming referrals sa mga pupunta rito by the hundreds. Sinasabi niya rito na dinadala niya sa hotel at binibigyan ng pamasahe. Pero merong isang Mildred na lumapit sa ating himpilan. Hindi rin sila na hotel. Hindi rin naman sila nabigyan ng pamasahe pa uwi. Opo, sige. Ano po yung tanong nila kay Attorney Claire? Sige po, go ahead po. Gusto ko lang po sana malaman kung nagkarapatan po ba kami na 30 years na pong nakatira sa lupang bakante. Ay, ganito unang-una yan. Kasi syempre kung bakante yan, ibig sabihin wala kayong kinikilalang may-ari at 30 years kayo in possession. Kung in good faith kayo, dapat nga 10 years. Ganito una yung gawin ha. Tingin ko naman kasi Cagayan Valley ito, may senro dyan, may senro. Diba? Magpa-apply po kayo. Agad, may application po dyan para kung makakapagpatitulo po kayo. At sa senro malalaman nyo kung walang may-ari ng property. Kaso po, may umaangkin po, tapos binakuran na po yung paligid namin. Tapos wala rin po, wala pong maipakita na titulo gaya po namin. Opo, kaya nga, ganito ha, unahan na natin siya. Di ko po alam kasi kung nanguna ba siya sa senro, okay? So, hanapin niyo po yung opisina dyan, yung sa senro po, at kayo na po yung unang mag-apply. Mag-apply po kayo para kumbaga, kayo yung unang kikilalanin na may karapatan sa property at para maaari po nyo itong patituluhan. So yun po yung una nyo gawin. Kasi partner, alam mo, ang dami talagang ganyan. So since wala naman na umaangkin, wala alam na may-ari. So wala lang din silang ginagawa. Pero dalhin nyo lang po yung mga pruweba ng possession po ninyo. Let's say, di ba, may mga card, birth certificate, marriage certificate na 30 years na kayo dyan, mapupuro po yung possession po nyo. Kaya yung may umaangkin po, pwede nyo po yung labanan. Checkin nyo lang po kasi baka nanguna siya sa senro eh. At least kung nanguna siya sa senro, ma-oppose nyo pa agad-agad. Nandito po kasi kami ngayon sa Manila. Okay. Kasi yung property sa Cagayan Valley. Opo, nagbiyahe po kami nung July 27. Pumunta po kami kay Sir Rafi Tulfo po sana para magpatulong. Kasi yun na lang po kasi yung naiisip namin paraan para po matulungan po kami nakatira doon. Tapos po nung 28 po, dumating po kami dito sa may Manila. Nagpila na po kami lahat-lahat. Tapos nung pumasok na po kami sa mismong interview po, yung interview po sa amin, nireject po agad yung papel namin. Di man lang po niya binasa yung nakasulat ko doon kung ano po yung i-complain namin. Baka may mas nauna pa sa inyo na gano'n naman po yun. Paminsan tinetext lang po kayo kung kailan huli kayo. Ano po? Anyway, di ba partner? Kaya lang natin tulungan si nanay kasi dito nga sa Metro Manila, sayang nga yung biyahe. Yung oras. Oo. Nanay, tanong ko. Dito sa Manila, pwede ba yung asikasuhin sa may selo? Kung hindi doon talaga mismo. Talaga eh, oo. Nanay, kailan balik niyo sa probinsya? Bukas po sana ma'am, kaso wala po kami pamasahe. Ako. Magkano yung pamasahe nyo? Sana. Magkano ba yung pamasahe nyo, Nay? Ilan ho ba kayo nandito? Dalawa po kami, sir. Okay, so magkano pamasahe nyo? Pabalik. 2.5 po yung pamasahe namin nung pumunta kami dito, sir. Dalawa? Sa inyong dalawa na? Bali 5K po yung dalawa. Okay. 5K, partner. Saan kayo tumitira ngayon? May tinawag po kami na yung kaibigan ko dito sa Manila. Pinat po naman po kami kasi nakawag po sila sa amin. Oo. So wala kayong matirhan. Ngayon, hindi kayo makauwi dahil wala kayong pamasahe. Opo, ma'am. Sa DSWD partner, mayroon silang balik probinsya program. Nay, paano ba tayo po pwedeng lumapit? Sabado pa talaga bukas. Sa DSWD, may ganito silang serbisyo. Yung mga, partner, may Gcash ba sila? Hindi ko alam, partner. Nanay, may Gcash ba kayo? Meron po, ma'am. Pakuha mo na lang yung Gcash, partner. Oo. Ikaw na, partner. Hindi kasi, kasi parang nasayang yung punta nila. Oo. Pero tingin ko naman, nanay, dahil hindi naman masasayang kasi tumawag naman kayo sa amin. So, in a way po, gagayad ko po kayo kung paano. Okay? Okay, ito kung hindi pa po kayo uuwi, kung kaya nyo pa po magtiis hanggang Monday, pwede tayo magkita.
Kung matitiis niyo po, kasi wala po ako sa Manila. Oo. Nag-hearing po kasi ako kanina sa Baguio. So, nandito po ako sa Baguio. Alam niyo na, mas mainam kung magkita kayo ni attorney ng personal kasi kasi alam ko may mga may ano ho kayo, may mga dala-dala ba kayo mga dokumento? Wala din, no? Pero kung meron pa ho kayong mga tanong, pwede niyong itanong ng personal kay attorney mismo sa kanyang opisina. Saan ho ba kayo dito sa Manila ngayon? Dito po sa may Pasig. Okay, sa may Pasig lang, partner. Okay, nanay, kayo ba? Kasi Monday, Monday, kaya lang Tuesday na kasi, baka kami Tuesday magkita dahil ang biyahe ko hapon, partner eh. Paano kaya? Pwede naman yan mag-extend si nanay hanggang Tuesday. Oo, kung kakayanin niyo po mag-extend, kahit Tuesday po, matutulungan na namin kayo sa pamasahe. At the same time, matutulungan ko kayo. Ano dapat gawin? Kaya pa ba na mag-extend? Hindi na. Papalan na lang po namin yung mukha namin. Okay, ganito na lang. Kasi po, mas maganda na magkita tayo kung kakayanin po. Tapos kung may dala kayong papel. At kung titingnan natin kung sino ba yung officer sa Sendro or what, para mag-guide kayo, pwede natin sulatan. Kasi as of now, partner, hindi ko alam kung may unang petition yung kalaban niya eh. Diba? Kasi posible partner kasi may lakas na loob para bakuran yung yung lupa na yun. So ibig sabihin, may idea na sila. Ganun lang yung partner. Pero partner, wala pa rin pinapakita dito. Baka dapat malaman natin kung may fencing permit yan. Kasi pag walang fencing permit yan, in violation pa rin yan, partner. Illegal yun, yung ginawa nila. Illegal yun. Diba? So dapat mauna na tayo mag-apply sa Sendro. I hope wala pa talaga may-ari, partner. Kasi sa tinagal-tagal nila na hindi kumilos. Ito yung sabi natin, pag tinulugan talaga yung karapatan, nawawala talaga yung karapatan. Ang hirap humabol eh. Pero dito sa Manila sa DNR, because Sendro is under, tama ba? Under sa Department of Environment, tama ba? Hindi. DNR. Department of... Hindi ba nila po pwedeng makita yan, partner, sa kanilang dito, sa main office? Sa main office? Try natin, partner, kasi kung may lugar sila dyan. Lunes yun. Lunes? Oo, di ba? Para malaman din natin. Kailan Tuesday? Baka Tuesday pa kayo makita eh. Ay, mag-extend na lang si nanay. Para hindi sayang na yung pagpunta rin nyo, napakalayo pa. Sayang po kasi doon ako nanghihinayang. Kasi pauwiin ko kayo agad. May pamasahin na kayo, di ba? Tutulungan natin yan sa usapang batas. Sayang na pupunta kung di ko kayo matutulungan. Sayang yung kanilang biyahe, oras, panahon, pagkatapos uuwi, wala man lang nangyari. So, ayoko mag-feel ni nanay na na-reject siya. Correct, pero hindi sayang. Sige, Nay, ganun na lang, Nay Mildred, ha? Opo, sir. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay po. Anyway, yung number... Lumapit po kami kay Atty. Claire Castro. Siya po ang tumulong sa amin para po matugunan yung reklamo namin at makapag-file na po ng kaso dito sa nag-aansin po ng aming tinitirhan. Opo. Nay, baka... Nakapag-book na rin po kami. Hindi po, wala. Okay. Nakapag-book na rin po kami sa tulong po ni Atty. Claire. Okay. Para po makauwi na po sa Cagayan Valley. So, ito pasalamat po ako ng lubos dahil po may isang tao po na tumulong sa amin kasi wala kaming kapera-pera na at wala po kami matulong dito sa Manila. So, natatanda ko na, partner. Si Nanay Mildred, siya yung tumawag. Yes. Kasi yung Thursday yata yan, partner. Thursday, na humihingi ng tulong. Tama ho ba, Nay? Dahil yung lupa ninyo ay binabakuran. Opo. So, ang akala natin si Nanay Mildred nandun sa Cagayan. Yung pala, nandito siya sa Manila sa may Pasig. Yes. Pumunta siya para humingi ng tulong para sa kanilang lupa. Actually, partner, ganito ha. Siyempre napupunta ko, sabi ko kung makakapaghintay kayo ng Tuesday kasi wala ako. That time, di ba nandun ka sa Baguio? Nandun ka sa Baguio, partner. Tama. Tapos meron din pala sa kanila isang tumulong. Parang nakilala nila doon sa may lugar, nandun sila sa parang sa stasyon ni Sir Tulfo. Parang nakilala sa kanila na sinabi nila yung sitwasyon kasi di ba parang at wala sila ng pera. Sila makauwi na probinsya. So, may isang ngayon ang kumukup sa kanila. So, siya din niya ang nagdala sa opisina ko. Parang tinulungan sila na makapunta sa office. Okay? Tapos, nung kanina, sabi ko, sige, i-book ko na kayo. Kailan, supposed to be, sabi ko, bukas ba kaya nyo na? Kasi pag nagbubuka online, dapat at least a day before. So, sabi nila, Sabado na lang. So, Sabado, tapos nagawa na natin sila ng letter. Okay, kasi yung situation nila, let's face it, partner. Yung title kasi, allegedly, kaya lang syempre hindi pa nila ito pinapasukat ha. Allegedly, yung lupang tinitira nila ay pag-aari ng isang kumpanya. Okay. So tignan ko, yung pangalan, ay yung kumpanya is dito na sa Quezon City. Sabi nga kung may oras lang sila, baka mas maganda makausap. Pati yung kumpanya. Yung kumpanya, di ba? Kasi di natin alam ano ang sitwasyon ng lupa, baka sa City. Sabi nga kung may oras lang sila, baka mas maganda makausap. Pati yung kumpanya. Yung kumpanya, di ba? Kasi di natin alam ano ang sitwasyon ng lupa, baka naman hinahayaan lang ni kumpanya na nandun lang, di ba? Tapos meron silang kakapitbahay. Tama ba ako, Mildred, kapitbahay, basta kakilala niyo. And at the same time, yung isa, konsehal ba? Yung isang sinabi mo, official ba? Opo,
Opo, ma'am, opo. Konsehal dun sa inyo, sa Cagayan Valley. Konsehal dyan sa Santa Margarita. Hindi po, sa may Amulong West po yung konsyal. Dalawa kasi. So, binabakuran yung lugar nila. So, nawawalan sila ng right of way. Oo. So, ang ginawa ko, so let's face it, kung pag-aari ito ng iba, definitely hindi natin ito maaangkin. Diba? Tama. Ang tanong na lang natin dito, kaya sumulat ako doon sa office ng building official. Kasi, kung may nagbaba ako dito, unang-una, may fencing permit ba to? Baka kasi binubuli lang sila kasi kung merong Tayo, si Boji ng San Ildefonso. Uy, Bulacan, Attorney Claire. Yan, Boji. Good evening po, ma'am. Yes, good evening po. Sige po. Good evening po. Ma'am, tatanong ko lang po sana kung ano po ba tama kung dapat gawin dito. Kasi po, ma'am, ito po ay kilalang kilala po ito na tao na tumutulong sa kapwa eh. Senador po siya, ma'am. Bali po nung last year po, nagpupunta po ako sa Quezon Ave, Senator Rapi. Nangihingi, kasi po ma'am, bulag po ako eh. Bulang mata po ma'am, bulag. Ngayon po, sabi ko po sa kanya, punta po nung last year, may pinapilapan po sila ng dokumento sa akin na papel para sa financial assistance. Okay. Ngayon po, sabi nung staff niya, sir, walang pondo pa si Senador, kakaupo pa lang. Ngayon po, nasa Amerika. Ang gagawa ko po ay ng referral, nasa San Ildefonso, sa DSWD, at doon po kayo pumunta. Sabi ko po ma'am sa kanila, ma'am, baka po ako, yan po yung ibinibigay sa akin na tulong ni Mayor, baka po ako makagalitan ako ni Mayor. Hindi, iba yung tulong ni Mayor sa DSWD. Inilang ko na po ma'am, okay na rin po, dahil po, ano po ba magagawa ko, di po ba? Ngayon po, naisipan ko po itong taon na to, tumawag ako. Sabi ko, ma'am, pwede ko po ba akong malaman kung ano nung status ng papel kong pinasok sa inyo? Kasi po ako, ma'am, ako talaga, nahihirapan na. Meron po kasi ako anak na binubuhay na ano taon, iwanan ko kami nung ina. Sabi niya, sige, pumunta ka dito sa tanggapan ng senador at tutulungan kaya hatsit kita talaga. Kasi siyempre po, ma'am, mahirap ako naman po talaga, mahirap lang. Sasabi po ng totoo na hindi po ako nakakapaghanap buhay. Pumunta po ako. Nanghiram na po ako ng pamasahe, ma'am. Nung pagpunta ko po doon, ma'am, siguro po ang haba ng pila kong binatnan, sinabi ko, PWD ako. Sige, sabi niya, alam niyo yung ID mo, lalagay kita sa pang 44. Okay naman po, natuwa po. Pang 44, mapakahaba po talaga. Alam naman po ng tao yan na pag pumunta doon sa tanggapan namin, talagang daan na tao ang lalagpasan mo sa dami. Nung pagdating ko po, ma'am, doon. Saan kayo pumila? Saan po kayo pumila? Tanggapan ka na? Pumila kayo sa Magdaluyong po, sa Magdaluyong. Sa Magdaluyong, Attorney Claire. Opo, doon po sa tanggapan niya, sa tanggapan po niya. Dahil nga po, nung pagpunta ko doon, sabi ko, ma'am, kumusta po ba ako yung hinihingi ko sa inyong tulong? Sabi niya, pasensya ka na Eka, kasi Eka bibigyan kita Eka ng repero dito Eka sa Commonwealth sa DSWD. Pagagawa kita Eka. Sabi ko, ma'am, baka na naman po ako pupunta na nanood sa Commonwealth. Baka na naman po ako mag-asasa ng ako. Bulacan po akong pinanggalingan ko. Hindi Eka, iba Eka yung tulong ni Senator. Basta Eka, sinabi mo ang pangalan ni Senator. Nanginginig po Eka yan. Yan po sabi sa akin. Pinagkataon na po nila ako, nakikita po nila yung sitwasyon ko. Meron po akong lumakad sila po sa araw, mas kabasakit po ako. Hindi po ako umaga nagtatangalihan dahil po umalis ako dito sa Bulacan. Alas 2 ang madaling araw. Sabi, pagdating ko po sa Commonwealth sabi po sa akin ng DSWD, naintindihan ko po yun na reject talaga ako dahil wala po ako reseta. Dahil alam ko po sa gobyerno, pag wala ka reseta na ipinakita, pag i-reject ka, naintindihan ko po ma'am yun. Ang sinasabi ko lang po ma'am dito, alam po nila yan, magkakaroon po sila ng kontakan ng staff ni Senator at ng DSWD. Alam nila na ang NCR, hindi na kumukuha nung nasa labas na NCR. Bakit doon pa nila ako pinukol? Kasi San Ildefonso ka, di ba? Ang layo. Oo. Dapat po, dito nila ako pinukol sa Malolos. Sa Kapitol po namin. Hindi po dito sa Commonwealth na layo-layo. Pamasahe lang mo, ma'am. Kaya na po ang bumaba sa sakyan, sa bus. Sabi, pagdating ko sa DSWD, ganun na ako ginawa sa akin. Iba yung tanggapan nga at iba yung DSWD. Amin na yung DSWD. Then, uwi ako, ma'am. Nagkasira-sira po sapatos ko, ma'am. Nagkakauntok-untok po ako sa tagdan, ma'am. Ngayon po tumatawag ako sa kanila Hindi man nila ako bigyan ng pansin na, pasensya ka na kung ano man yung nagawa namin hindi ko kasalanan. Hindi po Pagka tinatawagan ko po ma'am sinasabi ko hindi ko naririnig hello. Kung po ganun ang sinasabi nila sa akin. Pero meron po akong ng karano. Ang sabi ko napakagaling naman batas ng amo nyo. Ba't samantalang kayo hindi kayo nabatas-batas ng amo nyo sa ginagawa nyo na yan? Pero meron po ako ma'am na kakalakad at sila po sa hindi nga po makakita. Aki-aki lang po ako ng pamangit ko. Kahit po manghiram ako ng pamasahe pero lang po ako ibuhay na sa anak ko Pagdating ko po inirigi ko sa po ako pinukol. Nakatatlong dos po ako sa Manila sa Quezon at saka po din sa Mandaluyong. Saka po sa Commonwealth. Okay, ibig nyo sabihin yung nagbato sa inyo doon sa Mandaluyong saka sa Commonwealth ay yung senador na maraming tinutulungan, yung po ba sabi? Opo ma'am. Doon po ako na parang sumamalab ko na sabi ko, napakagaling mong mambatas ng ibang tao samantalang yung mga staff mo. Hirap na hirap ako, kitang-kita ko ng staff mo na nakapikit ang mata ko, hirap na hirap ako tumingin. Kasi ganun ang gagawin mo sa akin. Hindi ko nga alam paano niya tayo natuntun, partner. Oo. Legal advice lang naman yung binibigay natin libre. Oo, hindi partner di ba? Kasi natutulungan natin yung iba. Oo.
Alam naman na ang ating mga suki, ano din yan may pagkamarites Especially yung mga ginagawa mong kabutihan, partner. Natin. Oo, natin. Okay, kasama dyan si Justice. Sa lahat. At si Derwin. Yes. Sila MJ. Yung bumubuo ng usapang batas. Ayan. At yung mga sponsor mo, partner. Ano yung mga tumutulong din, di ba? Oo, susunod tatapikin ko sa pengi pa nga ulit. Sana marami pa ang magbibigay ng sponsor. Mga kliyente ko yung partner. Uy, pwede ba? Ito lang, kasi bulag po yung tutulungan natin. Oo naman sila agad. Ano naman tayo mga Pilipino talagang partner Maawain. Malambot yung puso pagdating sa mga ganung good fit siya. Gusto nga niya pumunta dito, di ba? Okay. Attorney, magandang hapon po. Sir Rod, hawak ko na po itong binigay na tulong sa akin ng mga caller nyo. Tsaka po, attorney, sa inyo rin. Sa maraming pong salamat. Nakikita nyo naman po, attorney, siguro yung itsura ko ngayon, nakapikit po yung mata ko. Pero paglalagoyin ko po itong binigay ng tulong sa akin, attorney, na kahit man po maliit na bagay, pero malaking bagay po sa amin ito na tatanungin ko po utang loob sa inyo to sa lahat po ng tumulong sa akin. Maraming Sana po makatulong po sa inyo to ng malaki, ng kahit paano po lalo na sa pangkabuhayan po ninyo, yung mag-ama, lalo na po kayong mag-ama, dahil sabi niyo po pagka baka lumipat po kayo dahil dadating na yung kamag-anak ninyo. Pero wait po, bago yan, meron pa po akong surprise sa inyo, okay? Meron pong tayong kababayan na OFW na gusto pong sagutin ang pag-aaral ng anak ninyo. At every month po siya magbibigay sa inyo ng halagang 3,000 pesos para po sa pag-aaral ng anak nyo. Salamat po, sir. Maraming tao na kailangan. Of course, very much so. Yung mga napapanood nyo sa hearing na kung paano ako makipagbakbakan, bunong braso doon, yan ay resulta ng mga years of experience ko dito sa Wanted sa radyo. Yung mga complaints ng mga taong pupunta sa akin, inipon-ipon ko yan, and then dinadala ko yan sa Senado. Ngayon na senador ako, mas madali ako makipag-ugnayan sa mga kinaukulan. Mas pinakikinggan ako. Tinatanggap agad yung tawag ko, sinasagot. Unlike before, nung ako yung regular simple broadcaster lamang, kuminsan binabagsakan pa ako ng telepono. Alam niyo maganda ito para i-flex ang influence ni Senator Raffy Tulfo. Dahil sa pagiging senador niya, hindi na siya pwedeng bagsakan ng telepono. Of course, dahil sa power niya, dahil sa kanyang threat na kapag hindi kumilos ay ipapa-schedule niya ng hearing sa Senado, mas uunahin sila nung ahensyang ito na ma-entertain kaysa doon sa mga naunang nakapila sa ahensya. Nagkakaroon ng advantage ang pumupunta sa kanya. At siya naman, gagamitin ang power at influence. Kaya pagbibigyan siya sa mga nire-request niya. Hindi na nagiging pantay, di ba? Ang pag-e-entertain ng ahensya dahil mas uunahin siya kaysa doon sa mga taong nakapila sa loob mismo ng ahensya. Kayo, tama ba yun? Hindi ba dapat lahat na humihiling at gumagawa ng aksyon? Tama ba yun? Hindi ba lahat dapat ay pantay-pantay? Lahat dapat ang tingin ng ahensya sa mga taong pumupunta sa kanila ay pantay-pantay lamang. Ng mga iba't ibang departamento natin pamalaan, mabagal silang kumilos. Although kumikilos pa rin sila, hindi katulad ngayon na mabilis knowing na isang senador ang tumatawag sa kanila, kapareho ko sila na taga-gobyerno, bilang taga-gobyerno, mahihaya naman sila. Yung senador nga nagtatrabaho, dapat sila din magtrabaho dahil pare-pareho kami pinasasahuran ng taong bayan. Kasi pag nagtamad-tamaran sila, expose ko sila. Ang sabi mo, Senator Raffy Tulfo, na dapat hindi sila tatamad-tamad dahil ikaw bilang senador ay nagtatrabaho ka rin. At kapag tatamad-tamad sila, ang gagawin mo, expose mo sila. Pero Senator Raffy Tulfo, hindi naman yan ang trabaho ng isang senador na mag-expose. Ang nangyayari kasi, para bang kapag hindi tinupad yung gusto mo o hindi agad ginawa yung inuutos mo, ginagawa mong panakot na magbibigay ka ng issue or magsasabi ka ng mga issue laban sa mga ahensyang ito at dadali mo sa Senado. Ginagamit mo yung power mo para pilipitin yung mga taong ito na sundin yung gusto mo. Patatawag ko sa Senado. Yes, nagagamit yan. I'm not abusing though the powers of the Senate. Pag meron halimbawa mga sumbong na hindi ko kayang aksyonan dito sa radyo, dinadala ko sa Senado. Dinadaan mo sa gulpe de gulat, nagagalit ka at sinisindak mo para unahin lahat ng hiling at gusto mong mangyari. At pag hindi ka pa nakontento, sisigawan mo at tatakutin na ipapatawag sa Senado.
Na alam naman ng mga kababayan natin ang mga poder na meron ang Senado. Not once, not twice, not thrice, but multiple times na namin nadinig kung paano ka mag-utos sa mga tao sa gobyerno. At sa akala mo, wala silang ibang pinagkakaabalahan na mas malaki at mas importanteng bagay kaysa laging inaabangan ang tawag ninyo? As a normal protocol, ewan ko kung nagpapadala man lang kayo ng formal letter of request, gaya ng ginagawa ng ibang taong nagtatransact sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Nasaan ang formalidad dito? Isang tawag lang, dapat nasunod na ang utos. Pero ngayong senador na siya, parang lahat ng inuutusan niya na hindi agad siya sinusunod, wala nang kawala. Kasi ang panakot niya, gusto mo, ipasinado kita? Nga sa nagmamatigas ka Gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako? Tawagin ko si Bonoan pati ikaw. Gusto mo? Hindi naman po. At kinakam... Secretary sa mga... Kaya nga sir Kaya nga Bigay lang po ako ng paliwanag Hindi. Ano naman yung downside nito? Na uunahin siya, gagawin lahat ng mga taong taga-gobyerno ang lahat ng kanyang inuutos. Wine-weaponize mo yung Senado para mapilit mo ang mga tao sa ahensya na hinihingan mo ng pabor para dyan sa programa mo sa Wanted sa radyo. High blood. Dalawang araw na ko ng high blood sa kwento nila. Sige, again, nananawagan po tayo sa Landmark. But anyway, kung ayaw niyo po magsalita Landmark, then I will open up an investigation sa Senado tungkol dito dahil marami natang lumulutang, 20 na sila mahigit. At dahil hindi nakipag-usap ang mga taga-Landmark kay Senator Raffy Tulfo sa kanyang programang Wanted sa radyo, ito na ang sumunod na eksena. In the first place, ano ba ang credentials mo? Ano ba yung qualification mo para sa pag-iimbestiga? Kayo ba'y nakapag-aral, nag-seminar, nag-schooling tungkol sa proper way to investigate a suspect na nag-short? Peddling influence at its highest level para magamit mo lang sa programa mo para makita ng ibang tao na kaya mo lahat. When in fact, gobyerno pa rin ang gumagawa lahat ng mga inuutos mo. Pag hindi sinunod ang gusto mo, magagalit ka. Papatawag mo sa Senado. Siguro dapat din ipakita mo sa mga viewers mo na ikaw ay nagre-request lang. At kung ang request mo ay hindi masusunod, wala rin namang mangyayari. Gobyerno pa rin ang kikilos. Katulad nga na sinabi mo, nung hindi ka pa senador, na pagbabaksakan ka ng telepono. Pero ngayon senador ka na, ay talagang ginagamit mo ang iyong power. Doon ko nagagamit yung kapangyarihan ko bilang senador. Sabi mo hindi yan abuso. Hindi nga ba? Sa napanood yung video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahiyang magbigay ng inyong saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kasama ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!